Isang gabi akong napraning mga tol. Parang may daga kasi sa panggilid natin pag binibirit. May nadiscover din tayong magandang degreaser. Saan ko nakita yung maingay na daga? Tara, alamin natin. Today's ngayong araw mga tol ay may hahanapin tayo. Para kasing may daga sa panggilid ko pag binibirit ang makina. Pero pag nakaminor naman ay wala akong naririnig na ingay. Pero bago natin hanapin yung daga mga tol, pasasalamat muna. Thank you tol Dejan Pax. Bye Luna, bye. Kagabi ko pa ito hinahanap at hindi ko talaga makita. Kaya naman, nagpatulong na tayo sa tropa. Suot muna tayo ng zebra helmet para safe. Kapon ko lang to narinig mga tol, nang may nasakay akong pasahero sa joyride na malaking tao. Tapos paakyat kami. Pagbirit ko, parang may daga talaga. Para mas mahanap namin yung ingay mga tol, pumunta na kami ng highway. Dito na namin i-check. Nakaramdam din kami ng daga mga tol, sa dibdib naman. May nakita kasi kaming LTO, at tsinelas pa naman kami. Tigil natin. Pag nagalo lang siya ng konti, pag nalulubak, kaya pag tumatakbo ka tapos gumagalaw yung motor, kaya konti na madampian lang yun. Alam pala oh. Ngayong alam na natin yung ingay mga tol, baklasin na natin. Inuna kong tinanggal tong mga to. 2 tornilyo sa airbox. Shoutout TRC Racing. Tapos gloves muna tayo, medyo mainit pa kasi yung makina mga tol. Sinunod ko tong tanggalin mga tol. Yung 4 na tornilyo ng cover na to, di ko alam tawag dyan. Sunod tong 9 na tornilyo ng crankcase cover. Disclaimer lang mga tol, na di tayo magaling sa ganitong bagay. Kung magkamali tayo, okay lang. Dahil sumusubok tayo. Ika nga nila, trial and error. Doon tayo matututo. Comment lang sa baba mga tol. Kung may suggestion kayo, may tutulong kayo, willing akong makinig. Shoutout din kay Sir Juneldo Magdoy ng Kent James Motor Parts ng Cebu. Amping dyan sa inyo sir. Shoutout din sa mga basher ko, katulad nito, kay John P. Tumpang. Sinabihan ako ng ganitong bagay nang walang dahilan. Ang pogi mo po idol. Akala ko nung una mga tol, ito bearing yung problema. Kasi sa YouTube, ito yung nagiging problema pag bumibirit, umiingay Ang nangyari pala, itong kickstarter niya, di ba bumubuka yun? Tapos, yun yung tumatama dito sa crown. Kaya yun, parang kinain na siya mga tol, no? Kaya pala pag bumibirit, yan yung nagkakaskasan. Naka-engage kasi yung kickstarter mo. Once na naka-open yan, ibig sabihin naka-engage yan, sasayad talaga dito sa gear yan. Itong spline ng gear na to, medyo naubos na kasi sumayad ng sumayad doon. Di ba itong kick, pagka nagkikick tayo, di ba? Once na nag-kick ka, bababa yan. Siyempre gaganyan man, ilalak mo pa yan. Eto, mag-engage atras to, bababa to. Pero, dapat ganyan? Oo, dapat ganyan yung itsura niya. Kaso, ang nangyari, umaandar ako. Oo, naka-engage yan, naka-angat, naka-ganyan. Tatama. Hindi ko naman madalas gamitin yan yung kickstart Hindi, yung mga bata kasi, sumasaba, naka-park yung unit mo, alam mo naman malikot yung mga bata, mga sumasakay. Kaya pinaglalaroan, sinisipa-sipa nila yan. Tapos, siyempre ikaw, aalis ka, push button yung gamit mo, hindi mo mapapansin na nawala na sa pagkakalak yung kickstarter mo. Check mo rin kung nakalak pa rin siya kasi once na medyo nalubak, gaganon-ganon siya, may maiingay ka dyan, mag-iisip ka na, uy, may problema yung unit. Yung pala, kickstarter mo lang. O nga, napraning pa naman ako kagabi dyan. Dami kong ni YouTube. Ito lang, naging problema mo. Siya lang yung may kasalanan. Palitin na, hindi pa? Hindi, okay pa naman, goods pa naman yan. Hanggat hindi nauubos yung pinaka-spline, ito. Ito kasi yung tumatama dito. Yan, dito yan, magkakantuhan yan sila para umikot naman tong makina, yung sigunyal. Kinabahan din talaga ako doon mga tol. Kaya naman, nag-change gear oil na rin tayo. 3:1 nga pala ako magpalit ng gear oil. Bali pangatlong change oil, doon na tayo nag-change ng gear oil. Pero chinecheck ko rin nyo kung nag-iiba ang kulay. Sadly mga tol, hindi ko nasabay nakaraan. Ito nga pala hilig ko. Sinisimot ko talaga ang todo hanggang sa huling patak. Ito nga pala yung nabili natin sa Shopee mga tol. Nagpabudol na naman tayo sa Shopee. Red Speed Engine Degreaser. Yun yung gagamitin natin panlinis. Tinanggal ko na rin mga tol yung gear kick. Tapos sinama ko na yung buong loob ng crankcase para linisan. Inisprayan ko na rin pati mga gilid-gilid. Dinamihan ko na para effective. Tinanggal ko na rin tong cover ng kick sa loob. May 4 na tornilyo dyan, 8mm yung size. Pagtanggal ko, sobrang dumi. 5 years na kasi. Virgin pa talaga to. Ngayon ko lang nabuksan. Kaya siguro ganyan. Ano pa nga ba? Tinispirahan ko na rin. Brush lang muna gamit ko. At kita nyo naman, effective talaga siya. Kita nyo naman, parang bumubula-bula. Nahihiwala yung dumi. Parang relasyon nyo lang. Sa dumi ng ugali mo, hiniwalayan ka na rin. Ilang brush pa at mekos-mekos pa. Ay binanlaban na natin. Napaka-satisfying talaga ng kinalabasan mga tol. Sino bang hindi matutuwa sa ganyan?
Disclaimer lang din, hindi tayo bayad ng Red Speed Engine Degreaser sa video na to. Pinakita ko lang talaga dahil sobrang nagustuhan ko yung produkto nila. Kaya Red Speed, baka naman. Haha, charot lang. Kayo mga tol, anong gamit yung degreaser? May mas gaganda pa ba sa nabili natin? Nilagyan ko na rin mga tol yung grasa ng gear niya. Tapos yung sa loob ng gear din. Sakto ang grasa lang nilagay ko mga tol. Nilagyan ko rin ng grasa yung bearing. Tapos tinanggal yung excess. Try balik na natin yung crankcase cover mga tol. Tapos ikabit na natin yung siyam na tornilyo. Sana wala nang daga. Kinakabahan na naman tuloy ako. So yan, okay na siya pag kinik. Yan, tapos ikikik, di ba? Yan, tigas. Wala natin kalimutang ilak to mga tol. Yan mga tol, malinis na yun. Wala nang tunog. Tapos pag inuga, ba? Hindi na maingay. Basta alalain pala natin to at lagi nating ilak. Ako kasi lagi akong gumagamit ng push start eh. Shoutout sa lagi nating gamit na gulong, Shipa Tire Philippines. I love you!